Mga karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Nako, maulan ngayon, kaya ingat mga motorista, no? Ang nakikunahin natin, itong situation dyan sa may EDSA Madison, ito yung nasa may Mandaluyong area bago kayo po dumating na Shaw Boulevard. Unahin natin yung kanang bahagi ng iyong screen. Yan yung northbound lane ng EDSA. Ito yung galing ng Makati, papasok ng Mandaluyong at papunta ng Quezon City. At sa nakikita nyo nga ngayon, bumper to bumper ang traffic ngayon dahil rush hour nga at umuulan. So papunta doon sa Shaw Boulevard Tunnel ay nagkakaroon na ng congestion. Samantalang nasa dulo ng inyong mga screens, nasa left side, yan yung southbound lane ng EDSA Madison. So yan yung mga galing ng Quezon City at papunta ng Makati. Ngayon ay mabigat din ang daloy ng trapiko doon. July 18, 2025, Biyernes. Happy weekend, mga kaarangkada. Mag-ingat po tayong lahat at umiwas sa paglabas dahil ang ulan ay patuloy na lumalakas. Kaya manatiling alerto at bantayan ang updates tungkol sa bagyo, pati na rin ang iba pang maiinit na balita dito sa Arangkada. Kasama niyo pa rin kami sa Kwento ng Bayan at Lakas ng Masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Islenta, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Storm signal number 2, nakataas sa 10 lugar sa bansa, bunsod ng bagyong Krising. Ilang probinsya, lubog na sa baha. Sa pulsa video, lalaking naglalaro sa computer shop, binaril sa ulo. Isa pang sa pulsa video, maglola, patay matapos manggain ng ambulansya ang sinasakyang tricycle. Sa patuloy na search and retrieval operation sa mga nawawalang sabungero, DOJ, kinumpirmang may mga buto ng tao na nakuha sa Taal Lake. At pambansang kamao Manny Pacquiao, puspusan pa rin ang ensayo para sa laban kay Mario Barrios ngayong linggo. Sa pool sa CCTV ang pang-hold up ng isang lalaki sa isang tindahan sa Cebu City. May umaarangkadang balita si FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Sa video, kita ang tindera ng tindahang ito sa barangay Talamban sa Cebu City noong Miyerkules ng hapon. Makikitang meron siyang mga customers na inaasikaso. Maya-maya pa, may pumasok na isang lalaking naka-uniform ng isang ride-hailing app. Tila may tinatanong ito sa tindera. Maya-maya pa, bigla niyang inakbayan ang tindera sabay tutok ng kutsilyo. Natangay ng kawatan ang 1,000 pesos na benta ng tindahan noong araw na iyon. Hindi pa ito nakontento. Nagpadala pa ito ng 8,000 sa kanyang e-wallet. Napayak na lang ang tindera matapos ang nangyari. Iniimbestigahan na ngayon ng Cebu City Police Office ang insidente. Makikipagtulungan din sila sa kumpanya ng ride-hailing app upang malaman kung totoo bang rider nila ang naturang kawatan. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Nabangga ng ambulansya ang isang tricycle sa intersection sa Camarines Norte. Patay ang sakay nitong maglola. Yan ang umarangkadang balita ni Ryan Paraboles. Kita sa CCTV ang tumawid na tricycle sa intersection sa Barangay Bulhaw sa Labo sa Camarines Norte. Saktong may parating na ambulansya kaya nasalpok at tumilapon ng tricycle. Patay ang sakay nitong maglola habang sugatan ng tricycle driver. Ito mga kompo, ambulance, galing po ma'am ito ng Santa Elena at may lunan po ito na pasyente. Nagmamadali po sila papunta po ng Daet Provincial Hospital. Yung nasa tricycle po ang nakompo sa kasawang palad po, namatay na po yung matandang babae, patay na rin po yung bata. Nag-uusap na ang pamilya ng maglola at ang panig ng ambulansya kaugnay ng aksidente. Ryan Paraboles, sumarangkada sa pagbabalita. Malapitang binaril sa ulo ang lalaking naglalaro ng scatter sa isang computer shop sa Cebu City. Nagbabalik si Clark Pasuit. Abala ang mga nasa computer shop na yan sa Cebu City nang biglang pumasok ang lalaking naka-helmet na may dalang baril.
Sinipat ang mga naglalaro. At nang makumpirma niya ang kanyang target, itinutok niya ang baril sa ulo ng lalaking nasa bukana lang ng com shop saka biglang 3 beses malapit ang pinutukan ng gunman ang biktima. Nagulantang ang iba pang customer ng shop. Dead on the spot ang biktimang si Serafin Mahilom. Inamin ng kapatid ng biktima na runner ng illegal na droga si Mahilom. At noong araw na iyon, hinihintay niyang may mag-deliver sa kanya. Naglaro siya ng scatter. Pag-alam ko, inutusan yun ng bumili ng substance doon. Ilang beses na raw pinagtangkaan ang biktima. Noong nakaraang taon, nabaril rin si Mahilom pero nakaligtas. At noong nakaraang linggo, pumalya naman ang gunman. Ayon sa kaanak ni Mahilom, unsehan sa droga ang posibleng motibo sa krimen. Dami kasi yung kalaban, dami ng inigrabyado. Kahit sa lugar yun mayroong mga taong galit sa kanila. Dami na kasing substance na kinuha niya. Meron siyang nakuhaan tapos hindi siya nakabayad. May patong na ulo niya. Patuloy ang investigasyon sa insidente pero may persons of interest na ang mga pulis. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Patay ang isang babae matapos barilin dahil sa selos. Nahuli ang suspect sa hot pursuit operation at nakuhanan pa ng shabu. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Davao del Norte correspondent Noreen Igonia. Duguan at may 3 tama ng bala sa likod ang 26 anyos na babaeng biktima sa kanyang nirentahang apartment sa Barangay Madaum, Tagum City, Davao del Norte pasado 3:00 ng madaling araw kahapon. Ayon sa mga residente doon, bago nangyari ang krimen, nakita ang biktima na may kaalitang lalaki. Base sa investigasyon ng pulis, ang biktima ay isang single mom at online seller. Sila, ato nga time, nang lalis niya, pagkahuman kay murag dakong tingog ang lalaki. Ngayon siya ato nga time na yan na siya nga abrihin ng pultahan. Ang babae kay wag gid ning abri mo to yung gitadyakan ang pultahan. Magsabi sila na bago nangyari yung insidente ay parang nag-usap itong dalawa at nag-away. Isang tip ang natanggap ng mga pulis sa posibleng kinaroroonan ng sospek na nakitang balisa sa isang inn. Agad nagtungo doon ang mga pulis at naaresto ang sospek na nakuhanan pa ng 60 gramo ng hinihinalang shabu at ang baril na sinasabing ginamit sa pamamaslang. Aminado naman ang sospek na hindi malinaw ang estado ng kanilang relasyon ng biktima pero selos ang nagtulak sa kanya para gawin ang krimen. Apa ko lagi explain kan yun bilugan ni. Karon sir, na ba kay pagmahay? Oh, siyempre nagbahay. Alam mo yun sa lagi sa ulay na pagmahay. Inayan mo siya nga. Ito, gusto ko ending ako. Yung nanay ng ending. Di na ba na ito mautron eh. Naging parang napubok ko niya ba. Pinaider ko niya nga. Sige. Ay, magalang ginapamlo. Wala na, ginabluff ko na ako. Kulungan ang bagsak ng sospek na nahaharap ngayon sa patong-patong na kaso. Noreen Igonia, umaarangkada sa pagbabalita. Kalaboso ang 2 pulis matapos na masangkot sa nakawan sa Mabalacat, Pampanga. May umaarangkadang balita sa FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Arestado ang 2 pulis na nakatalaga sa Pampanga Drug Enforcement Unit matapos isangkot sa isang robbery na nangyari sa Mabalacat, Pampanga nitong July 16. Sa inisyal na ulat ng Mabalacat City Police, 5 armadong lalaking naka-jacket at bonnet ang pumasok sa isang printing shop sa Barangay Tabon. Tinali nila ang mga biktima, sinira ang CCTV at kumuha ng 9 na mamahaling smartphone. Matapos ang insidente, tumakas ang mga suspects sakay ng isang itim na kotse. Sa follow-up operation, matagumpay na na-recover ang abandonadong sasakyan sa Barangay San Vicente sa Cobia, Banban, Tarlac. Nung binuksan natin yung vehicle, we discovered isang report, isang documents linking doon sa isang pulis natin. So may isang report doon na nakasulat yung pangalan ng isang suspect natin. And from there,
tinawag natin doon sa SDEU ng Pampanga which they confirmed na personal nila. Dahil sa mga nakalap na ebidensya, agad na inaresto ang mga suspect at sinampahan ng kasong robbery with intimidation at attempted kidnapping sa Office of the Prosecutor ng Mabalacat City. Nauna nang nagbabala ang Police Regional Office 3 sa anumang anyo ng pag-aabuso ng kapangyarihan sa kanilang hanay. This is actually part of the accountability and transparency that in the PNP, we are not tolerating any pagkakamali ng pulis natin. Iniimbestigahan na ang mga administrative case laban sa mga sangkot na PNP personnel upang masiguro ang pananagutan at integridad ng kanilang organisasyon. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Matapos ang mahigit isang dekada, umaarangkada na sa wakas ang mga Dalian trains na binili pa noong panahon ng administrasyong ni Noynoy Aquino. Pero sa ngayon, 3 train sets pa lang ang pumapasada. At para pag-usapan yan at iba pang mga issue tungkol sa transportasyon, makakasama natin sa linya ng telepono si Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Magandang hapon po, Secretary Dizon. Welcome po sa Arangkada Balita. Jack Batallones po. Magandang hapon, Jack. Magandang hapon, Ninya. Yes, Secretary Dizon, no? Unahin ko muna yung tungkol dito sa mga Dalian trains. Anong klaseng adjustments ba yung ginawa natin? Kasi medyo matagal-tagal na nakatenga ito. Opo. Alam niyo po, nagtagal po yan dahil, nung una po ang sinasabi, masyado daw pong mabigat, no? Yung tren, no? Nung una itong binigay, nung 2014 at na-deliver nung 2016, 2017, no? So, marami pong mga testing na ginawa, no? Meron pong German na company na pumasok para i-assess. Pumasok din po ang Sumitomo of Japan. So, natagalan po yan, no? At ngayon po, nung pagpasok po natin, inutusan po tayo ni Pangulong Bongbong Marcos na finally, kung pwede naman at safe naman, gamitin na natin. Kasi masyado nang matagal ang 10 taon, habang ganon, naghihirap yung mga kababayan natin dahil napakasikip ng ating minadalian. At ngayon po, meron na tayong 3 gumagana out of 48. Meron pong papaganahin pa tayong 6. At next year po, ang target natin, na po natin. Okay. So yun nga, definitely magiging sagot to doon sa madidecongest yung mga trains natin. Tama po, Secretary. Opo, malaking bagay po to, no? Malaking bagay po to. Tsaka yung mga luma nating tren sa MRT, medyo nasisira na, no? So, kung mapalitan natin sila eventually ng mga bago. And Secretary, of course, di ba, kahit yung mga sasakyan naman, kunyari, ilang taon na tenga yan, katulad nitong Dalian trains, chinek ba natin kung okay pa, wala naman naging problema, baka may mga kinalawang na parts, or na-check naman natin bago natin sila isalang? Ang assurance po natin, no, ito na rin ang makabilin-bilin na ng Pangulo. Kailangan siguradong safe lahat. Kaya nga po, ipagpaumanin na lang po ng publiko, pero kailangan dahan-dahan natin sinecheck lahat, iniisa-isa po natin. Kasama naman po natin yung ating Japanese na maintenance operator, ang Sumitomo of Japan. Kaya alam niyo naman po, napaka-mabusisi at maingat ang mga Japanese partners natin. Kaya makakasiguro po tayo na safe ito. And yun nga, definitely malaking tulong to, lalo na parating na yung bear months, and of course yung shopping pagdating ng December, which is talagang nagiging punuan ng mga tren. By December kaya, Secretary, ilan na po yung magagamit natin doon sa fleet na yan? Pipigitin po natin, pero sigurado po yung Siam magagamit na natin. Pero pipigitin pa po natin damihan, dahil nga sabi nga ho ng Pangulo, kawawa naman yung mga kababayan natin, kailangan talaga maibsan yung kahit paano yung hirap nila pang araw-araw sa commute. Okay, Secretary, speaking of trains, kamustahin ko na rin po yung MRT-7. Tama po ba yung nabasa ko na identified na po yung last station na pagkasunduan na po? Yes, opo, no, na-identified na po. Ito ay nasa ilalim ng SM sa San Jose del Monte. Nag-agree na po ang ating LGU. Nagpapasalamat po tayo kay Mayor Rida Robes at kay Congressman Art Robes. Nagpapasalamat din po tayo sa San Miguel Corporation kay Mr. Ramon Ang. Kasi ito po nagkasundo na po tayo at all systems go na po tayo dito. Okay, so yung mga right-of-way issues na resolve na po ba natin? Opo, ngayon na nakapili na po tayo ng final na lokasyon.
Kukunin na po natin yan, no? At papaspasan po natin sa tulong ng LGU at ng San Miguel. Okay. Sir, isa pa, speaking of trace, yung yung PNR po sa Metro Manila, magre-resume ba to anytime soon po? Alam niyo po, ang PNR po kasi sa Metro Manila, ginagawa na po natin yung bago nating trend mula Calamba hanggang Clark. So yan po ang papalit sa PNR sa Metro Manila, no? Opo. Sabi nga po ng Pangulo, kailangan madaliin na rin yan, no, para magamit na ng mga kababayan natin. Matatapos po natin siguro ang Valenzuela to Clark by 2028 at yun naman pong mula Valenzuela papuntang Calamba, matatapos po natin siguro by 2030, 2031. And Secretary Vince, no, of course, may ginagawa din tayo subway. Pero kasama naman definitely sa planning natin kasi maraming lugar dito yung binabaha sa Metro Manila kasi nakita natin, I think flooding sa New York, yung subway nila. Dito naman, na-foresee naman natin yung problemang yun. Yes, na-foresee po yan. At swerte po tayo dahil ang partner natin po dito, ang mga Japanese partners natin. Kaya yung design po nila, parang yung ginawa din nila sa Tokyo na nakikita naman natin protektado laban sa baha. Okay. And Secretary, sorry, lilipat ako ng topic, no, sasamantalain ko na lang na kayo ay nakapanayam namin. Sir, hindi ba kayo na-alarm sa medyo dumadami yung mga incidents ng mga vloggers na nagiging reckless sa kalsada? Parang feeling namin, ginagawa nilang trophy pag naparusahan sila kasi nagkakaroon sila ng dagdag na clout at nagkakaroon sila ng maraming views. Ano pong tingin niyo po Tama dito? po. Alam niyo po, ito, no, talagang ako po personally, no, galit na galit po ako dito, no, kasi ito pong mga vlogger na ito, hindi po nila nare-realize yung kanilang ginagawa, delikado po sa kalye at baka sila po ay maka-aksidente o makamatay pa. Kaya po lahat ng nare-report sa atin, kamukha itong itong si Cherry White na vlog ng vlog, okay, itong mga may-ari ng mga sports car na vlog ng vlog. Yan po talaga immediately pinapasuspindi po natin ng 90 days ang kanilang mga lisensya. Wala naman po problemang mag-vlog. No, basta po susunod sila sa mga patakaran natin sa kalye at hindi nila ikokompromiso ang safety. Wala pong problema yan. Pero ang problema itong mga vlogger na to, matitigas talaga ang ulo. Kaya pasensya na yan sila. Pag sila nahuli, na video sila, nakita sa social media yan, talagang wala nang investigasyon yan, suspendido kagad yan. At baka mawalan pa sila ng lisensya. Hindi na sila makapag-vlog forever. Yun nga po, Secretary, tingin nyo, kasi parang yan di ba, sinuspindi na yung lisensya, pero may susunod na naman na gagawin. Kasi parang lalo silang sumisikat, tingin nyo, sir. Kasi di ba ang parusa pa dito is under do sa ADA natin, yung anti-distracted driving. Tingin nyo po, dapat mas mabigat na parusa siguro para talagang magtanda sila. Alam nyo, mabigat na yung parusa ng suspension at yung revocation. Kasi hindi na sila makakapag-maneho, hindi na sila makakapag-vlog. Tingin ko, kaya sila matigas ang ulo, akala nila, nigas kugon tayo, no, na hindi natin tutuloy-tuloy ito. Doon sila nagkakamali kasi talagang kahit na maubos na ang vlogger sa Pilipinas, uubusin natin sila pag matigas ang ulo nilang ganyan. Oo nga po, dahil yung sa Cebu, kung napanood nyo dati, yung may si Snailman, na hindi siya nagdadrive, pero inabala niya yung traffic na umuusad siya na parang kuhol talaga nakabala siya sa traffic. So talagang marami talagang nagpapapansin talaga for cloud po, no? Matigas ang ulo, pero siguro akala nila hindi seryoso si Pangulong Marcos dito, pero sa safety hindi natin i-compromise yan. Lahat yan paparusahan po natin at pasinsahan na lang tayo. Sa mga vlogger, sana magtinutino na kayo. Yes, and mga huling tanong na lang po, Secretary, yung EDSA rehab na ilang beses to na hindi nauudlot to lagi. Kailan po ulit to nakaplano na gagawin na napag-usapan na po ba? Nagsabi na po ang DPWH, Jack, na hindi na this year, tatry nila next year. Pero kung maaalala natin, ang kabigin-bigin ng Pangulo dito, dapat maganap ng mas mabilis at mas maayos na paraan ang mga ahensya ng gobyerno. Kaya tingin ko po yun ang hinahanap ng DPWH ngayon para para talagang magawa natin ang EDSA dahil naman natin kailangan ng maayos yan. Pero hindi naman masyadong maaberya ang mga kababayan natin. Huwag namang 2 years ang sabi nga ni Pangulong Marcos. No? Kung pwedeng 6 months na lang sana. Pero ganun na ba kalala talaga yung yung sitwasyon ng EDSA na talagang kailangan na hubang ayusin ito? Medyo kailangan na rin ayusin, lalong-lalo na yung mga ibang parte na medyo nasisira na. At ang importanteng kailangan ayusin dyan,
yung drainage, Jack. Mhm. Kasi nakikita naman natin grabe na ang pagbaha. Ay, opo. So kailangan talagang ayusin na ang drainage. No? Pero tingin ko naman gagawa ng paraan ng DPWH para ma-address yan habang naghihintay tayo ng final na plano para sa EDSA rebuild. Okay, nako, maraming po salamat, Secretary Vince Dizon, sa oras na binigay nyo dito sa Arangkada Balita. Ingat Maraming po kayo, sir. salamat, Jack. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo. Happy God weekend, bless sir. po. Happy weekend po. Maaring pagpatuloy ang paghahanap sa mga nawawalang sabongero kahit na nagkaroon ng bahagyang phreato-magmatic na pagsabog sa Bulkang Taal kahapon. Inihayag ito ni Director Teresito Bacolcol ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Sinabi ni Bacolcol na pwede pa ring ituloy ang paghahanap sa Taal Lake basta't hindi lalagpas ang search team sa Taal Volcano Island na itinuturing na permanent danger zone. Nauna nang nagkaroon ng bahagyang pagputok sa pangunahing bunganga ng Bulkang Taal kahapon at lumikha ng usok na umabot sa tinatayang 2,400 meters ang taas. Mas pinaigting ang search operation sa mga nawawalang sabongero sa Taal Lake gamit ang Remotely Operated Vehicle or ROV. Ang ROV ay isang makabagong kagamitan na kayang maghatid ng live video footage mula sa ilalim ng dagat na malaking tulong sa pagtukoy ng mga posibleng ebidensya. Sinuyod ng ROV ang ilalim ng lawa sa pag-asang makakakuha ng mga palatandaan o bahagi na maaaring mag-ugnay sa mga sinasabing biktima. Subalit hamon sa operasyon ang dami ng basura sa lawa at nasa gabal sa kalinawan ng mga video footage at sa malayang galaw ng ROV. Bukod dito, pansamantalang itinigil ang operasyon nang bumuga ng makapal na usok ang bulkan kahapon. Kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may mga natagpuang mga labi ng tao sa Taal Lake habang nagpapatuloy ang investigasyon sa mga nawawalang sabongero. Ayon kay Remulla, 4 na sako ang na-recover ng Philippine Coast Guard kahapon. 2 ay may lamang mga buto ng tao, kabilang ang mga tadyang. Ang 2 naman ay puno ng buhangin na posibleng ginamit bilang pabigat. Aniya, ang lugar kung saan nahanap ang mga sako ay tugma sa mga salaysay ng whistleblower na si Julie Patidongan. Magtatalaga ng higit 21,000 pulis ang Philippine National Police sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay para tiyakin ang seguridad sa nalalapit na zona ng Pangulo. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin, nakikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na pamahalaan at mga grupong magkikilos protesta para mapanatili ang kaligtasan ng publiko at seguridad sa paligid ng Batasan Pambansa Complex. Paalala pa nila sa mga progresibong grupo na bawal pa ring magsunog ng effigy at sumunod sa mga napag-usapang kautusan para sa mas mapayapang protesta. Sa aming pagbabalik, pasahero at driver nagsuntukan dahil sa bisikleta. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Lubog sa baha ang ilang lugar sa bansa bunsod ng tuloy-tuloy na ulan na dulot ng bagyong Krising at ng habagat. Ang ilang residente kinailangan ng i-rescue. Narito ang report. Lubog sa baha ang Puruknara, Barangay Siksikan sa Puerto Princesa City kaninang umaga. Dala pa rin yan ng tuloy-tuloy na pag-ulan na dulot ng bagyong Krising. Agad nagkasa ng rescue operation ang Philippine Coast Guard District Palawan. Gamit ang rubber boats, isa-isa nilang isinakay ang mga stranded na residente. Sa loob lamang ng ilang oras, 88 pamilya o nasa 200 residente ang kanilang nasaklolohan. Bago pa man ito, sa Puerto Princesa pa rin, bumagal ang trapiko sa mga kalsada bunsod ng pagtaas ng baha sa lugar. Patuloy pa rin ang biyahe ng mga motorista dahil sa gutter deep na tubig. Nagtulong-tulong ang mga guro at staff ng Balaktasan Elementary School sa Madalag, Aklan sa paglikas ng appliances at iba pang gamit. Lalo't pinasok na ng baha pati ang mga classroom. Ankle deep ang tubig sa mga silid-aralan. Habang sa labas naman, aakalain mong napapaligiran ng lawa ang eskwelahan. Sinuspindi na ang klase sa ilang lugar sa Aklan simula pa kahapon.
Ganito rin ang sitwasyon sa Ternate West National High School sa Cavite. Pinasok na rin ng malalim na tubig ang mga classroom. Sa ngayon, nagsasagawa na sila ng paglilinis at pagsasaayos sa mga nasirang gamit. Sa Sultan Kudarat, nirescue ng Coast Guard Station ang 5 individual kasama ang 3 bata at 1 sanggol sa Purok Lanzones, Barangay Barurao 2, Lebak. Alas 2 ng madaling araw kahapon nang ma-stranded ang pamilya bunsod ng pagbaha dala ng bagyong Krising. Sa Negros Occidental naman, 124 na residente ang nirescue at dinala sa evacuation site sa Barangay Kaliling, Kawayan. Sa Southern Tagalog naman, pinayuhan ang mga mangingisda at iba pang gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat na pansamantalang umiwas sa paglalayag. Habang nakahanda naman ang Deployable Response Group ng Coast Guard District Southern Tagalog para agarang tumugon sa posibleng epekto ng bagyong Krising sa Timog Katagalugan. Nag-alala ang mga opisyal ng DOH Eastern Visayas sa patuloy na pagtaas ng Human Immunodeficiency Syndrome or HIV virus sa rehiyon. 141 bagong kaso nitong naiulat sa unang 4 na buwan ng 2025. Kabilang ang 3 namatay noong Abril. May umaarangkadang balita si FMR News Tacloban correspondent Sylvia Abadingo. Nakapagtala na ng kabuuang 2,652 ang kumpirmadong kaso ng HIV sa rehiyon ang Department of Health Eastern Visayas mula noong 1984. 72 naman ang namatay at 11 ang transmission. Nakakaalarmaan nila ang dumaraming bilang ng impeksyon sa mga may edad na 25 hanggang 34. Pero we are still, of course, concerned. Hindi nga, kapag naghahataas ang number of people nga nagpapatest, nga at the same time, naghahataas gihapon natin nakikitaan nga nagpo-positibo. Which, kung gihapon niya, based sa aton dita, na pagudinihan mga 15 to 24, ng 25 to 34 years old, at pinakadamo ada 25 to 34 yung adult, yung susundan lang sa mga adolescents at mga teenagers as early as 15 to 24 years old. Mga din natin mga nare-record ng mga nagpa-positive. Kabilang ang mga dating apps at digital platform sa mga nakikitang dahilan ng DOH sa pagtaas ng kaso ng HIV. Aside din aton strengthened and intensified na health advocacy about the pagpahitaas at aton awareness ini nga sakit, paano niya mapupugngan, paano niya natatransmit, kuan gihapon strengthened gihapon it aton collaboration with our partner agencies, it aton mga private sectors and iba natin society. Patuloy na nananawagan ang Department of Health sa publiko na regular na magpasuri, lalo na kung aktibo sa pakikipagtalik, tsakin ang safe sex at agad magpagamot. Sylvia Abadingo, umaarangkada sa pagbabalita. Sa kabila ng hagupit ng habagat at ng bagyong Krising, sumiklab pa rin ang isang sunog sa Santa Cruz, Manila. May umarangkadang balita si PRTV News correspondent Angela Babad. Nagliyab ang isang residential area sa Kalimba Street Corner, Blumentritt, Santa Cruz, Manila, ilang minuto bago mag-alas 7 ng umaga kanina. Ayon sa ilang nasunugan, nagulat na lamang sila nang makita na nasusunog na ang kanilang inuupahan. May narinig lang po kaming nagsisigaw na sunog, sunog. Dahil dito, tanging mahalagang gamit lang ang naisalba ng ilan. Lumabas na rin po kami. Binitbit lang namin yung mga requirements lang po. Kasalukuyan pa rin iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Ilan nga sa pamilyang nasunugan ay pansamantalang mananatili muna sa mga tent na ipinahiram ng MDSWD. Samantala, ang may mga makalapit na kaanak ay makikitira muna doon habang naghahanap ng bagong tutuluyan. Ayon sa Manila Department of Social Welfare and Development, may 18 pamilya at 14 na unattached o solo living individuals ang naapektuhan ng sunog. Samantalang may siyam din na nagtamo ng water damage o pagkasira ng kabahayan dahil sa pagbomba ng tubig ng mga bombero. Bukod sa pamimigay ng hot meals, sinisikap din ng pamahalaan ng Maynila na makapagbigay ng financial assistance ngayong araw. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita.
Mapanganib at paurong na hakbang ang tinaguriang President Rodrigo Roa Duterte Bill na isinusulong ni Senator Amy Marcos. Ito ang inihayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at sinabing layon lamang ng panukala na protektahan sa pananagutan si dating Pangulong Duterte. Narito ang report ni Cherubim Ganaden. Ayon sa Akbayan Party List, ang panukalang batas na nagbabawal sa tinatawag na extraordinary rendition o ang paglilipat ng isang tao mula sa jurisdiksyon ng Pilipinas papunta sa ibang bansa na walang pahintulot ng korte ay isang padalos-dalos na tugon sa nagpapatuloy na investigasyon ng International Criminal Court kaugnay sa madugong gyera kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, mali si Senator Amy Marcos, mali sa batas at mali sa prinsipyo. Anya, may jurisdiksyon ng ICC kay Duterte dahil nangyari ang umano'y mga krimen sa panahong miyembro pa ng ICC ang Pilipinas mula 2011 hanggang 2019. Ayon kay Sendanya, abot langit ang pag-aalala sa extraordinary rendition ni Senator Amy pero tahimik sa isyu ng extrajudicial killing sa ilalim ng administrasyong Duterte. Binigyang diin din ni Representative Sendanya na ang kasong kinakaharap ni Duterte sa ICC ay hindi basta-bastang usapin. Hindi na anya kailangan maging eksperto sa international law para maintindihan na may pananagutan ang dating Pangulo. Dagdag pa ni Sendanya, kung may naisisihin si Senator Amy kung bakit hindi dinala si Duterte sa local court, sisihin niya umano mismo si Duterte. Alinsunod kasi sa Rome Statute, tungkulin na isang member state na iharap ang inarestong akusado sa korte pero dahil inalis ang Pilipinas si Duterte sa ICC, hindi na ito nagawa nung inaresto siya. Ayon pa kay Sendanya, ang tunay na layunin ng panukala ay hadlangan ng anumang international effort na magpapanagot kay Duterte at hindi ang pagtatanggol sa due process. Mas makabubuti umano na ituon na lang ng senadora ang panahon sa pagpapalakas ng hudikatura at sa pagtataguyod ng karapatang pantao. Cherubim Ganaden, umaarangkada sa pagbabalita. Makakasama natin ang Public Interest Lawyer and Trustee of Human Rights and People Empowerment Center na si Attorney Dino De Leon para pag-usapan ang Senate Resolution ni Senator Amy Marcos. Magandang gabi po, Attorney Dino De Leon. Welcome po ulit sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Jack, at sa lahat ng ating mga manonood at mga tagapakinig. Yes, una-una, anong reaction niyo po dito sa panukalang batas ni Senator Amy Marcos? Title pa lang, sabi ko nga kahapon, wow! President Rodrigo Duterte Act or Bill. Ano po reaction niyo po? Well, nakakalungkot na tapos na ang eleksyon itong si Senator Amy Marcos ay namumulitika pa, no? Siguro alalahanin niya na hindi lamang ang pinagseserbisyuhan niya ay ang pamilya Duterte, bagkus ang sambayan ng Pilipino, no? Para bang dinedevote niya na yung buong term niya para either is destabilize yung current administration na kapatid niya pa, no? Para puro criticism lang ang naririnig natin sa kanya, or at the same time para proteksyonan yung mga Duterte, no? Alalahanin ho natin, no, na hindi biktima ang mga Duterte. Pagkos sila ang libo-libo ang biniktima, pinatay. Wala man lang tayo naririnig kay Amy Marcos na kahit anong commiseration doon sa mga pamilya. Tinanong niya na ba kung ano nangyari doon sa mga pamilya? Sino na nagpapaaral doon sa mga batang naulila? Paano naman ang hustisya doon sa mga biktima sa madugong krimen, madugong rehimen ni Rodrigo Duterte? Ang estima ng International Criminal Court, 12,000 to 30,000 ang pinatay dahil dito sa pekeng gera na droga. Pero narinig niyo ba si Amy Marcos na tanungin kung kamusta na ang pamilya, kung paano naman ang hustisya? Wala, kahit na ano, wala man lang siyang sinasabi. Bagkus, i-devote niya yung resources, yung taxpayers, para i-memorialize pa itong si Rodrigo Roa Duterte at proteksyonan pa ang pamilya niya, 10 ng mga katulad niya. No? Sa aking palagay, ito ay gross misuse of public funds. Yun nga. At yung mga waves at diskurso niya. Sana naman, no, itong si Amy Marcos kasi alam mo, last term niya na bilang senador. Sana iniisip niya na totoong legasiya para sa mga Pilipino. Hindi yung pamumulitika, hindi yung paproteksyon ng isang marahas na rehimen at mga marahas na tao katulad ni Rodrigo Duterte. Yun nga, attorney, no? Yung title pa lang ng bill ay walang subtlety tayo nakikita. No? Talagang right there, nakikita mo sa title pa lang, no, attorney.
Well, title pa lang scandalous na, no? Title pa lang pinapalabas as if si Rodrigo Duterte ang biktima. Pero tandaan natin, hindi si Rodrigo Duterte ang biktima. Siya ang akusado sa pinakamarahas at karumal-dumal na krimen sa sangkatauhan. At alalahanin natin na tayo ay part ng Community of Nations bilang isang Pilipinas. Hindi tayo international paraya. In this globalized world, it is important for the Philippines to always remember na it is part of a bigger international community. Hindi natin pwedeng bitawan yung mga obligasyon natin sa sangkatauhan. At yan ay talagang nakakalimutan ni Amy Marcos. Ang sabi nga namin sa Ilocano dyan is, anyakit din, manay Amy, kasdamit awan nakem mo para wala ka namang malasakit para sa mga kapwa mo Pilipino, lalong-lalo na sa biktima ng marahas na rehimen ni Rodrigo Duterte. Di ba dapat na pinag-uusapan natin transitional justice? Hindi ba dapat na pinag-uusapan natin paano tayo babangon sa malagim na chapter na ito ng ating kasaysayan? Hindi ba dapat ang minimemorialize natin yung mga biktima at yung chapter na ito na sasabihin natin sa transitional justice, sa konsepto ng transitional justice, paano tayo makakabangon muli at siguraduhin hindi na mauulit yung malawakang patayan, no? Ang ginagawa niya, paano hindi mauulit muli na mabigyan ng hustisya ang pamilya na kasama ang international community? Maling-mali ang rational ng bill na ito, maling-mali ang prinsipyo ng bill na ito, at wala akong nakikitang justification para gamitin ng taxpayers' money para pag-usapan ito. And attorney, no, sa pananaw nyo ba, labag sa konstitusyon, yun nga itong panukalang pagbabawal nga sa pag-aresto o paglipat ng sino man sa isang international court kung walang utos mula sa lokal na korte? Tandaan natin na ang presidente ang chief architect of foreign policy. Actually, itong legal processes na ito, nakasaad naman to sa Rome Statute. Ibig sabihin, tumapi tayo sa Rome statute, there should have been local processes that were observed as stated in the Rome Statute. Paano ba naman hindi yun ma-observe? Si Rodrigo Duterte mismo ang nag-withdraw. No? So kung gusto natin ng mga safeguards, nandun po yan sa Rome Statute. Ang kailangan lang po natin ay sumapi muli sa Rome Statute upang para pagka may aarestuhin dito na lumabag sa Rome Statute sa International Criminal Court at gumawa ng crimes against humanity na kapwa natin Pilipino o nasa jurisdiction natin, may processes na nakalagay sa Rome Statute. So sino ba ang nagkamali dito? Ang nagkamali dito yung pag-withdraw ni Rodrigo Duterte sa Rome Statute. Kaya ang kailangan lang natin, hindi itong act na ito, ang kailangan lang natin ay sumapi muli sa Rome Statute. And of course, Attorney Dino, no, dito sa panukalang batas na to ay makaka-apekto din to kasi meron din tayong responsibility sa Interpol, di ba? Kumbaga, maapektuhan to definitely dito sa ginagawang act or bill na to ni Senator Amy Marcos. Marami tayong mga obligasyon batay na rin sa international dahil kasapit tayo ng international community, meron nga tayong doctrine of incorporation sa ating konstitusyon. Sinasabi, the international law forms part of the law of the land. Ngayon, naiintindihan ko naman yung proseso na sinasabi ni Senator Amy na kailangan may court order, no? Pero hindi sa Rome Statute hindi na kailangan itong batas na ito. Actually, yung the mere fact na pinapangalanan ito ni Amy Marcos na President Rodrigo Duterte Act, alam naman niyang hindi ito papasa, lalong-lalo na sa mababang kapulungan at kahit na siguro sa mataas na kapulungan yan sa Senado, hindi naman ito papasa. No? Ito ang tinatawag nating pag-file ng bill for theatric sake para papatasin niya na biktima si Rodrigo Duterte. Pero hindi po yan magtatagumpay. Kasi kitang-kita natin noong mga panahon na yon na naka-etch na sa ating memory yung pambibiktima ng rehimeng Duterte sa napakaraming Pilipino na pinakamahihirap pa. Ang daming naulila. Sa bilang nga ng international organizations, at least 127 minors, children, including toddlers ang pinatay. Kasama na dyan sila Kian de los Santos, kasama na dyan sila Kulot, no, na napaka-inosente, pero pinatay. Nagsalita ba si Amy Marcos? Nag-file ba siya ng bill para maalala sila? Nag-file ba siya ng bill para masigurong hindi na mauulit itong malagim na chapter na ito sa ating kasaysayan? Wala kang maririnig. Sana naman
Amy Marcos nag-iisip na ng legacy niya, hindi yung namumulitika pa at nagpoprotekta lamang ng mga mararahas na pamilya at wala nang ginawa kung hindi baging tuta ng mga Duterte. And ito pa, Attorney, no, bukod dito sa ito, nag-iingay nga si Senator Amy Marcos, ito sa panukalang batas. Then last week, nakita po natin ay naghain naman si Senator Robin Padilla po ata ng isang resolution na para pabalikin na si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. Meron ba talaga tayong power over sa ICC kahit yung government po natin? Napakagaling talaga nitong dating chairman ng constitutional amendments na si Robin Padilla, no, na paano a mere Senate resolution can actually do that, no? Kahit na ipasa pa natin law, kahit pirmahan pa yung presidente ng Pilipinas, kahit mag-rally pa tayo lahat, no, hindi natin nasa ilalim ang International Criminal Court. Ito ay isang international organization. Kaya nga yan ginawa dahilan sa maraming masyadong domestic pressure, rendering our own justice system unable and unwilling to prosecute Rodrigo Roa Duterte and all his cohorts. Kaya nga sila napunta dun kasi yung mga effort nila Robin Padilla, nila Amy Marcos, only goes to show na kailangan natin ang ICC at ang Rome Statute. At tamang-tama lamang na doon nililitis itong si Rodrigo Roa Duterte kasi yung mga pressure ng mga ganitong mga klaseng tao na maimpluwensya pero hindi naman ginagalang ang international law, wala namang alam sa batas, yan ang mga kind of things and theatrics na ginagawa nila. Sobra na yung palabas nitong sila Robin Padilla at sila Amy Marcos. Magtrabaho naman sana sila ng totoo para sa sambayan ng Pilipino. Hindi yung puro pabumulitika lang at wala nang ginawa kundi ang absolute loyalty nila sa mga Duterte na may atraso naman sa sambayan ng Pilipino. Again, hindi biktima ang mga Duterte. Bagkus sila ang nang biktima sa mga Pilipino. Utang pa lang, mahigit dinoble na nila ng Pilipinas. Imagine mo, nagsimula yung Republic of the Philippines. Simula tayo as a republic, 4.7 trillion lang ang utang natin. Mahigit naging 12 trillion ng panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Sinong biktima dito? Ang sambayan ng Pilipino na pinoprotektahan ni Amy Marcos at ni Robin Padilla. Let's call a spade a spade. Let's base our reasoning sa datos, sa nangyari talaga na katotohanan at sa facts, hindi sa mga gawa-gawa lamang at sa hindi lamang sa blind loyalty. Oo nga po, tama po kayo. Ako, maraming salamat po sa mga insights nyo, Attorney Dino De Leon. As always, very entertaining. Maraming salamat po. And of course, na-educate na naman kami. Maraming salamat po. Mabuhay and happy weekend, Attorney. Salamat po. Happy weekend and magandang gabi sa inyo lahat. Ngayong araw, epektibo na ang dagdag sa arawang sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News correspondent Marie Ocampo. Simula ngayong Hulyo 18, mas mataas na ng 50 pesos ang sahod ng mga minimum wage earner sa National Capital Region. Sa bisa ng Wage Order Number NCR 26, mula sa 645 pesos, magiging 695 pesos na ang daily minimum wage para sa non-agriculture sector. Habang aakyat naman sa 658 pesos ang sahod sa sektor ng agrikultura, retail, service at mga maliliit na manufacturing establishments. Tinatayang nasa 1.2 milyong manggagawa ang makikinabang dito. Ngunit hati naman ang naging opinyon ng mga Pinoy. Para sa aming mga manggagawa, siguro yung 50 pesos increase daily ay isang malaking bagay na yon as long as nagkakaroon ng increase, hindi nababawasan. Para po sa may pamilya, hindi po yun sapat sa totoosin. Kasi ang mahal po ng bilihin ngayon. Sa sobrang taas kasi ng bilihin natin sa panahon ngayon, mas okay na rin na mataasan daw kahit sa kakaunting presyo lang. Ang dagdag sahod ay katumbas ng 1,100 pesos hanggang 1,300 pesos na dagdag kita kada buwan. Depende na lang sa bilang ng araw ng trabaho. Pero para sa ilang mga grupo, hindi pa rin ito sapat para makatulong sa araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Inaw na kulang, barya. Ganun ang reaction ng mga workers groups at ng ordinaryong mamamayan sa 60 peso wage increase sa NCR. Na dahil malayong-malayo ito sa living wage kung nakabubuhay na sahod na kinakailangan ng isang pamilya para makaagapay. No? So kung ang pagbabatayan natin ng sweldo ay o sahod yung kailangan para mabuhay na nakakaagapay talaga sa mga pangangailangan,
ganon ang dapat na increase. Is 500. Samantala, hindi pa maaaring itaas ng Regional Board ang kasalukuyang minimum wage sa ibang rehiyon. Alinsunod ito sa Omnibus Rules on Minimum Wage Determination. Base rito, hindi maaaring galawin ang minimum rate hanggat hindi pa nag-iisang taon ang kasalukuyang wage order. Ang NCR Wage Board ang kauna-unahang nagpatupad ng dagdag sahod ngayong 2025. Pero para sa maraming mga manggagawa, patuloy pa rin silang umaasa na hindi ito ang huling increase sa sahod ngayong taon. Mari Ocampo, umaarangkada sa Pagbabalita. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga food packs na ipapamahagi sa mga evacuees. Bahagi ito ng Buong Bansa Handa program ng DSWD. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News correspondent Christian Bascones. Nananatiling suspendido ang klase sa ilang paaralan sa buong bansa. May mga lumikas na rin dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan. Ayon sa Pag-asa, napanatili ang lakas ng bagyong Krising habang kumikilos ito pahilaga-hilagang Kanduran patungo sa mainland Cagayan at Babuyan Islands. Nasa yellow warning category ang Metro Manila, Bulacan, Cavite, Bataan, Zambales at Pampanga. Samantala, nararanasan din ang malakas na pagulan sa Quezon, Laguna, Batangas, Tarlac, Nueva Ecija at Rizal na posible raw magpapatuloy sa linggong ito. Personal namang nagsagawa ng inspeksyon ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa produksyon ng family food packs sa National Resource Operations Center sa Pasay City. Itong facility na ito, pero ito yung mga bagong makinarya na ginagamit natin para mapabilis at mapaganda ang ating pag-repack ng ating relief goods. Kaya kadalasan nakikita lang natin yung kahon-kahon. Ito ngayon yung laman nung mga iba't ibang health kit, sanitary kit. Isa-isang tinignan ng Pangulo ang nilalaman ng isang food package na ibibigay sa mga nasalanta at posibleng masalanta, gaya ng tubig na kanya mismong ininom para mapatunayang malinis ito. Ang ininom na tubig ng Pangulo ay galing sa tubig ulan. Gamit ang water filtration kit na ito, kaya nitong salain o i-purify ang anumang maruming tubig nang sa gayon ay ligtas na mainom ng sino mang pamilyang Pilipinong makakatanggap nito. Sa kasalukuyan, mahigit 3 milyong kahon ng family food packs ang nakapreposition sa 934 storage facilities sa buong bansa. Ngayon ay tinatanong ko sa ating kalihim ng DSWD kung handa na tayo sa Krising. Mukha namang ready na tayo. Lahat ng warehouse ng DSWD, lalo na dito sa Luzon, especially up to Northern Luzon. Although meron nang humingi ng tulong sa Region 7, mabuti na lang may ganito rin tayo sa Cebu. Ganyan na halos pareho na makinarya. Maliban dito, mayroon din ang DSWD na halagang 773 million pesos na mga non-food items tulad ng family, hygiene, kitchen at sleeping kits, mga lalagyan ng tubig at iba pang mga gamit na maaaring kailangan sa mga evacuation center. Ready naman tayo sa kung ano pang mangyayari. Sana hindi na lumakas yung bagyo, pero kung sakali ay lalakas pa, naka-ready naman tayo. At ang report ng DSWD sa akin, sa ngayon, ang naka-storage sa atin ay 3 milyon na relief goods na pack na pwede nating ibigay. So, siguro sapat naman yun kung kahit ano pang mangyari. Layunin ng programa ng DSWD na Buong Bansa Handa o BBH na sinimula noong 2023 bilang tugon sa utos ni Pangulong Marcos para sa mga fail-safe mechanisms sa supply chain ng bansa tuwing may kalamidad. Ang mapabilis ang paghahanda ng mga tulong sa mga apektadong pamilyang Pilipino. Christian Bascones, umaarangkada sa Pagbabalita. Muling pinatunayan ni Pambansang Kamao Manny Pacquiao na age is just a number. Sa social media post, pinlex ni Pacman ang kanyang well-toned body sa edad na 46. Nasa Las Vegas na ngayon si Pacquiao at puspusan na rin ang training para sa laban sa nalalapit na kontra kay American boxer Mario Barrios. Buong bayan, todo suporta sa ating Pambansang Kamao. Mapapanood sa Free TV ang bakbakang Pacquiao Barrios sa July 20, linggo dito sa Pilipinas.
At para nga pag-usapan ang nalalapit na laban ni People's Champ Manny Pacquiao at Mario Barrios, makausap natin live via Zoom si boxing analyst at international boxing referee Attorney Dan Rex Tapdasan. Magandang gabi po, Attorney Dan Rex. Welcome po sa Arangkada Balita. Jack, magandang gabi at hindi na tayo nag-uusap sa kalsada. Yes. Yung nating interview, I think, sa kalsada tayo. Oo nga po, long time no see po, Sir Attorney Tapdasan. No? Buti natatandaan niyo pa ako ngayon nag-interview. Basta may laman ng Pacquiao, kayo po yung lagi ko na-interview. Okay, fast forward tayo, Attorney Tapdasan. No? Etong kalaban, una muna, sino ba to si Mario Barrios? Dapat ba kabahan tayo mga Pilipino sa mga kalaban ng ating pambansang kamao? Alam mo, Jack, ganito yan ha. I'll just set the record straight ha. Kasi ang introduction mo sa akin, international boxing referee, no? At international boxing judge din tayo. Oh, okay. At tayo din ay isang lecturer sa international conventions. So, having said that, Jack, being an international boxing official, I should stay neutral and I should stay impartial. Opo. In any boxing fight, why not? Baka pagdating ng araw, ma-refereehan ko si Pacquiao or ma-refereehan ko si Mario Barrios or ma-judge ko sila. Opo. Baka naman sabihin ng mga ibang mga kaibigan na-prejudge na yan ni attorney kasi pabor yan dito nung in-interview ni Jack Pabor yan dito nung So, ganito Jack, let's put this into context. Opo. What I will do is that I will help you and ang mga kababayan natin based sa knowledge ko sa boxing bilang referee and judge. Doon tayo mag-concentrate. Opo. Doon sa laban na ito, pero hindi ako magbibigay ng prediction, ha? Yes, tama ho. Hindi Opo. ako magbibigay ng strengths and weaknesses. Ikukwento ko lang bilang isang referee at isang judge. Opo. Ganito yung tinitingnan namin, ganito yung basta never kang makaka-quote sa akin ng anything na mawawala yung impartiality ko and neutrality sir. ko as a referee Understood, sir. and as a judge. Understood po, sir. Pero sir, yun nga, maraming hindi familiar dito kay Mario Barrios. Any profile po, backgrounder po ng boxer na to? Okay, sige. Okay yan. Backgrounder lang pala Opo. So, bilang isang boxing referee and boxing judge, I also watch boxing a lot. And the last time I was struck, sabihin na natin, napansin ko itong si Mario Barrios, the last time na napansin ko siya ay yung pinatumba niya si Yordenis Ugas. Okay? Opo. However, tandaan din natin na ito ring si Mario Barrios is the same fighter na malaki sa body punch na tumba kay Gervonta Tank Davis. Opo. Okay? At si Mario Barrios din, nung nagsisimula pa lang, ay tinalo ni Keith Thurman. Nanalo si Keith Thurman against him. Tama ba? Opo. Tama ba yung ko? Baka naman nakalimutan ko na yung boxing ko. Parang yun nga po yung pagkakarecall ko. Pero ito na lang, Attorney Dan Rexo. Hindi ko sure kung kaya mo sagutin. Kasi alam natin si Manny ay medyo hirap, katulad sa makatulad ni Juanma na counter-puncher. Ito ba, ganun siya? Counter-puncher ba to si Barrios? Okay. Style-wise tayo. Opo. Style-wise. Yes, sir. Yung mga pwede lang po sagutin. As a referee na sa judge, what I can tell you is, itong napapanood ko si Barrios, ang estilo nitong si Barrios, gamitin yung height and reach advantage niya. Ginamit niya to sa laban niya kay Yordenis Ugas. Opo. Ginamit niya to sa laban niya kay Tank Davis. Ginamit niya to sa halos lahat ng mga laban na napansin ko siya. Hindi siya ang layo ng style niya kay Juan Manuel Marquez. Yan ang masasabi ko. Okay. Pero yung si Morales, medyo mahaba po ang reach din doon. Mga ganun po ba? Okay. Pwede. Pwede mo siyang i-compare. Parang ganun yung estilo. Lanky, Opo. tall. Lanky, tall. Ang diferensya lang dito, when Morales fought Pacquiao, there were two versions of Morales. The Opo. Morales na 126 na nahirapan si Manny, Opo. at the Morales who struggled to make weight later in his career na ang tumalo sa kanya, edad niya, tsaka timbang na niya. Oo, Kaya na hindi niya kinaya yung timbang. ng dalawang Opo. beses. Naalala mo? Yes, opo. Medyo nahirapan nga siya doon mag-adjust doon sa timbang. Doon sa isang laban po nila. Tama po.
Yeah. So, then ito, attorney, I don't know kung pwede mo sagutin. Ito, kasi kumbaga, nandiyan na yung legacy ni Manny. Tingin nyo, tama lang na tinanggapan niya to or ba pwedeng ma-damage pa yung legacy niya? Whatever yung outcome dito sa laban niya kay Barrios. Alam mo, Jack, kung ako tatanungin mo about legacy, the greatest ever sportsman in the history of Asia Pacific na lang. Isama na natin yung Pacific. Wala namang iba, kahit saan ka maghanap. The greatest sportsman in the whole of Asia Pacific, bar none, walang malapit, walang mas malapit dyan na malapit kay Pacquiao. Bakit? Bakit po? Secured na ang legacy ni Manny Pacquiao. Siya lang ang 8th division. World champion. Kaya, okay. Now, siya lang ang naging senador. Opo. Siya lang ang naging congressman. Opo. Napakagaling magbilyar. Kaya, ang dami, multi-talented. Kaya Magaling nga po, mag-memorize ng Biblia. Oo nga po. Tama ka dyan, attorney. Nako. Kumbaga, find me another athlete sa buong Asia Pacific na ganun ka multi-intelligent and na multi-talented. Despite the fact, he started his career at 106 pounds. And, kumbaga nga po, attorney, where is he now? 106 pounds, gutom na gutom pa. Wala pa nga pambiling pagkain eh. Tama nga po kaya, Attorney Danex, I agree na kumbaga na-cement na talaga yung kanyang legacy. Nako, alam mo, mahabang usapan talaga pag boxing. Attorney Danex, I hope to see you soon. Magkausap po tayo. And baka pagtapos ng laban po ni Manny, makausap uli namin kayo dito sa Arangkada Balita. Attorney Danex, yan ang maganda. sorry, naubusan na kami sa oras. Fight, willing ako magbigay ng analysis. Yes, nako. Kasi, ano na yan, no holds barred na yan. Yes, siyempre, tama po dyan. sasabihin ko sa inyo, ito nangyari. Yes. Because, sinabi ko sa inyo, ito yung style ng Barrios. Sinabi ko sa inyo, si Manny ganito. Okay, sinabi tama ko po. na sa inyo kay Jack Batallones nung July 18. nga po. Sinabi ko Tama na, po. na ito yung estilo ni Barrios. Okay. Ito yung napansin ko siya. I did not make any prediction. Yes, But, tama po. post-fight analysis, Jack. Yes, Attorney Danex, I will thank you be po. very, very happy to give Salamat po. DZMM my time. Okay, salamat po, Attorney Danex. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw sa ngalan ni Niña Corpus. Ako si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.